Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Wesley. Taong 1978, Katmon, Cebu. Nagkaroon ng matalik na kaibigan si Wesley na tawagin na lang natin sa pangalang Sandro. Matindi ang pagkagusto nito sa bata hindi dahil sa pagiging mabuti. Maraming aspeto kung bakit naging malapit sila sa isa't isa. Matutunghayan natin ito sa kabuuan ng kwento. Ayon kay Wesley, 1 taon lamang ang pagitan ng kanilang edad. Si Wesley noon ay 12, habang si Sandro naman ay 13 taon na. Una niyang nakilala si Sandro noong nagbakasyon sila sa Katmon, sa bahay ng lola na nasa bandang bukid. Dati silang nakatira sa syudad ng Cebu. Ngunit dahil dinapuan ng kakaibang sakit si Wesley at hindi mapagaling ng doktor, napili ng mga magulang na dalhin siya sa kanilang probinsya upang ipatingin sa albularyo. Lumiit ang isang paa ni Wesley at tila nagkasakit ng polio. Ang naging sintomas lang nito ay ang pananakit ng balakang, hanggang sa katagalan ay namanhid na ang kaliwang paa. Dahil sa sinapit ni Wesley, pansamantala muna siyang pinatigil sa pag-aaral. Magkakalapit lang naman ang bahay ng lola ni Wesley at bahay ni Sandro. Lupain lang ang pagitan, ngunit nasa itaas itong bahagi. Habang ginagamot ng albularyo noon, pansin niya na may batang nakatanaw sa bintana, nakatungtong sa malaking bato na makikita sa beranda. Hanggang sa natanong ni Wesley sa lola na itago na lang natin sa pangalang Bing kung sino ang batang yon. Tumugon naman si Lola Bing na Sandro at nag-iisa na lamang sa buhay. Dagdag pa ng matanda, namamangha siya sa bata dahil kayang mabuhay ng mag-isa. Samantalang ng mga sandaling yun, nararamdaman na noon ni Wesley ang kawalan ng pag-asa na hindi nagagaling pa sa sakit. Nakikita niyang tumatabingi na ang paa, kasabay ng unti-unting pagliit. Hirap na rin itong makahakbang at nakakalakad na lamang kahit papano sa tulong ng saklay. Sa bawat araw na lumipas, napapansin niyang papalapit si Sandro. Hinayaan lamang ito ni Wesley dahil saglit lang naman ang bata at nawawala din paglipas ng ilang sandali. Ayon kay Lola Bing, mabait si Sandro, kaya naman kahit hindi pa niya ito lubos kakilala, magaan na ang loob niya sa bata. Nga pala, kaunting description lang sa lugar. Ang bahay ni Lola Bing ay katamtaman lamang ang laki. Isang palapag, nasa ibabaw ng maliit na panglang at may paakyat na daan papunta naman sa bahay ni Sandro. Isang araw, habang nakatambay si Wesley sa beranda at inaantay ang manggagamot, nagulat siya nang mapansing nasa gilid niya si Sandro. Nakipagtitigan sa kanya ang bata. Naramdaman niya na tila nais nitong makipag-usap. Nagpakilala ang bata sa pamamagitan lamang ng tingin, kindat at kaunting pagngiti. Hindi noon nagsalita si Wesley. Doon pa lamang niya nasilayan sa malapitan si Sandro. Napagtanto niyang napakaamo ng mukha ng bata. Butas-butas ang damit at may salawal na tinatawag na puruntong, hanggang tuhod na pantalon na pinunit. Hanggang sa unti-unting tumalikod si Sandro, saka pa lamang nakapagpa siyang magsalita. Teka, Sandro ang pangalan mo, tama? Ako nga pala si Wesley. Wika ni Wesley. Kasabay ng pagwika, ay siya namang pagtukod ng bata sa saklay upang makatayo.
Huminto si Sandro at sinabing kilala niya si Wesley dahil napakilala na siya nito ni Lola Bing. Dagdag ni Sandro, mapapagaling pa ang karamdaman ni Wesley basta lang magtitiwala at manaig ang pananampalataya. Napatanong naman si Wesley kung ang magagamot ba ang tinutumbok nito. Subalit hindi nagsalita ang bata hanggang sa, haha, may tiwala naman ako sa manggagamot, Sandro eh. Ayon sa lola ko, kung walang tiwala, hindi ka talaga gagaling. Muling wika ni Wesley. Subalit na mga sandaling yun, tinitigan lang siya sa mga mata ni Sandro. Yung kahina-hinala at alam ng bata na taliwas ang sinasabi sa naiisip ni Wesley ng mga sandaling yun. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Sandro at sinabing babalik bukas. Habang hinahatid niya ng tanaw si Sandro, kaagad niyang naramdaman na may kakaiba sa bata at tila napaka-misteryoso. Dumating noon ang manggagamot, kagaya ng ginagawa sa kanya. Hinilot ang kaliwang paa at may nilagay na mga halamang gamot. Madalas niya itong naririnig na may binubulong at dinuduraan ng hangin ang paa. Hanggang sa ilang sandali pa noon, bigla na lamang sinabi ng manggagamot na huwag makikipag-usap si Wesley sa mga taong hindi gaanong kakilala. Maaaring ito ang may kinalaman sa pagkaparalisa at pagliit ng kanyang paa. Natanong ni Wesley kung bakit. May nakausap siya ngunit isa at kanina lang ito nangyari. Sinabi niyang nakausap niya si Sandro at mabuting bata naman. Isang mabagsik na kulam ang ipinukul sa'yo. Kung normal lang, napagaling ka na sana ng doktor dahil may mga gamot naman sa polio. Iwasan mo ang batang si Sandro. May kakaiba sa kanya at alam yun ng mga tao dito sa lugar. Wika ng manggagamot. Napakunot ang mukha noon ni Wesley. Nagtataka kung bakit yun sinabi ng manggagamot. Ngunit magpaganon pa man, umayon na lamang siya sa payo nito dahil alam niyang tama ang manggagamot. Kinagabihan na, dahil sa binabagabag ang isip tungkol sa mga nabanggit ng manggagamot, natanong ni Wesley ang lola kung ano ba talaga ang pagkatao ni Sandro. Sinabi din niya ang negatibong nabanggit ng manggagamot patungkol sa batang yon. Natural lang naman dahil bata. Pero ang iba, may kakaibang hinala sa kanya. Misteryoso ito at sobrang tahimik. Madalas, nakatambay sa likod ng bahay kung saan may malaking bato doon. Kinakausap ang sarili na parang baliw. Ang sakin naman, natatawa lang ako. Madalas kayang napapadaan dito si Sandro. Nagmamano pa nga sa akin at minsan ko na lang din nakasalo sa pagkain. Dahil inalok ko. Noong mamatay ang lolo mo, 3 taon na ang nakakalipas. Siya ang nagbabantay sa lamay tuwing gabi. Wika ni Lola Bing. Dagdag pa ng matanda. Matapang ito kahit sobrang bata pa noon ni Sandro. Matanda din kung mag-isip at may punto. Mapapaisip ka na lang na mali ang mga sinasabi mo dahil sa binibitawang salita ni Sandro. Pero hindi naman ito arogante. Sadyang malawak lamang ang pag-iisip. Dahil sa sinabing yon ng lola, hindi na pinansin pa ni Wesley ang payo ng albularyo. Inisip na lamang niya na hindi sasabihin kapag nagkausap muli sila ni Sandro. Kinabukasan, maagang gumising si Wesley. Inaasahan niya noon na babalik si Sandro. Paika-ika siyang naglakad gamit ang saklay, papunta sa beranda at nagulat nang makita ang bata. Nakaupo na sa pader na upuan. Nakangiti pa ito habang nakatitig sa kanya. Mamasa-masa ang buhok na mukhang kakaligo pa lamang.
Narinig niya noon ang pag-alok ng agahan ng lola. Ngunit hindi niya pinapansin yon hanggang sa uupo na sana sa tabi si Wesley. Ngunit tumayo naman si Sandro. Gusto mo bang gumaling ka? Sumama ka sa akin. Wika ni Sandro. Kasabay nun, inalalayan si Wesley ni Sandro. Sa hindi malamang dahilan ay sumunod na lamang siya. Nagtataka sa sarili kung bakit pumayag. Habang naglalakad paakyat, tinawag ni Wesley ang lola at sinabing pupunta sila sa bahay ni Sandro upang kahit papano hindi mag-alala sa kanya ang matanda. Nakita niya naman itong nakasilip sa bintana ng kusina. Mapapansin na wala naman itong negatibong reaksyon. Narinig niya lamang ang sinabi ng matanda na umuwi kagad dahil mag-aagahan. Nang makarating sa itaas, dito niya nakita ang bahay ni Sandro. Payak at isang kubo na nakaangat ang sahig sa lupa. May maliit na beranda at halata sa paligid na inaalagaan ng may-ari. Malinis. Nakahanay ang mga bato at may magagandang halamang bulaklak sa bawat haligi ng tahanan. Buong akala noon ni Wesley ay dadalhin siya ni Sandro sa sariling bahay. Ngunit hindi. Dumiretso pa sila ng lakad hanggang sa makarating sa napakalaking umbok na bato. Sa likod nun, pangpang at ang itaas na may mga nakalambiting baging. Bakit mo naman ako dinala dito? Akala ko pa naman doon tayo sa bahay mo. Wika ni Wesley. Mamaya pupunta tayo sa bahay. Magagahan tayo doon. Saglit lang naman tayo eh. Nga pala, pasensya ka na. Hindi ko pinaalam na dadalhin kita sa ganitong lugar. Baka matakot ka kaya hindi ko na nilarawan eh. Dito oh. Ayan oh. Diyan. Upo ka muna. Antay ka lang dito sa baba ng bato ah. Papanik lang ako sa itaas. Tugon ni Sandro. Nagtataka man sa mga nangyayari. Hinayaan na lamang yon ni Wesley. Talagang magaan ang loob niya kay Sandro at pinagkakatiwalaan niya ang bagong kaibigan. Hanggang sa umakyat si Sandro sa malaking bato. Inangat pa ni Wesley ang ulo upang tignan kung ano bang gagawin doon ng kaibigan. Nakatayo ito sa tuktok ng bato. Umiikot-ikot habang nakapikit ang mga mata at bumubuka ang bibig. Naalala ni Wesley ang sinabi ng lola. Kinakausap ni Sandro ang sarili doon mismo sa lugar kung nasan sila ngayon. Hindi naman weirdong tignan at sa halip. Napangisip pa noon si Wesley dahil natutuwa siya sa ginagawa ni Sandro. Naiisip niyang baka pinapasaya lang siya nito dahil alam niyang ramdam ni Sandro na nahihirapan na siya sa buhay. Ilang sandali pa, bigla na lang kumabog ng malakas ang dibdib ni Wesley. Lumabig ang temperatura sa lugar at tila lumindol. Nakita niya pa ang alikabok sa gilid ng bato na naglaglagan. Niyugyog ni Wesley ang ulo sa paniniwalang baka guni-guni niya lamang yon. Ilang sandali lang, bumaba na si Sandro. Tumabi ito sa kanya sa pagupo. Payapa ang mukha na tila sobrang saya at may gustong sabihin sa kanya. Napabuntong hininga pa ito at ngumiti. Ano bang sasabihin ko sa'yo? Dapat kang maniwala. Pero hindi ibig sabihin nun, ipagsasabi mo to sa iba, atin-atin lang. Dahil gusto kitang tulungan. Gagaling ka. Pagkatiwalaan mo ko, may gagawin ako at tiisin mo lang ang sakit ha. Ayos lang pa yun sa'yo? Wika ni Sandro. Natulala si Wesley sapagkat kitang-kita niya ang biglaang pagkaseryoso ng mukha ng bata. Hindi niya na magawang makatanggi na tila may pumipigil sa emosyon. Hinawakan ni Sandro ang kaliwang paa.
pinisilang bandang balakang at ilang sandali ay may dinukot ito sa bulsa. Nakita ni Wesley ang mahaba at makapal na hibla ng buhok na tila tansi na pang isda. Itinali ni Sandro ang kaliwang paa ni Wesley at ilang sandali lang. Tinitigan muli siya sa mga mata. Ang sabi ni Sandro, kahit anong mangyari ay huwag nitong tatanggalin ang hibla. Natanong naman ni Wesley, paano kung makita yun ng manggagamot? Diretsahan niyang dinagdag na pinagbawalan siya ng manggagamot na makipag-usap kay Sandro. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo yun. Tsaka, alam ko namang 4 na araw pa ang lilipas bago muling dumalaw yung manggagamot. Sabat na yun sa bisa ng hibla. Bago mo yan tanggalin. Tugon ni Sandro. Ganun ba? O sige susubukan ko na ang lahat, gumaling lang ako. Malaki yung tiwala ko sa iyo at teka nga. Ano ba to? Manggagamot ka rin ba? Tanong ni Wesley. Saglit na tumahimik si Sandro at tumingin ito sa malayo. Makikita na tila may gusto itong sabihin. Ngunit nagdadalawang isip ang bata. Hanggang sa sinabi ni Wesley na huwag mag-alala ang kaibigan. Dahil hindi niya ipagsasabi kung anuman ang malaman tungkol sa kanya. Ngumiti naman noon si Sandro. Alam mo, maraming bagay na mahirap paniwalaan. Noong mamatay yung mga magulang ko dahil sa aksidente, nawala na ako ng pag-asa sa buhay. Gusto kong kupkupin noon ng tiyahin at tiyuhin ko . Bumabalik sila dito para sunduin ako. Pero tinanggihan ko lahat. Alam mo ba kung bakit? May umaalalay sa akin na engkanto. Wika ni Sandro. Napangiwi ang bibig ni Wesley at nagdadalawang isip kung paniniwalaan niya ang sinasabi ng bata. Pero nakikita niya na tila sobrang seryoso ng mukha nito. Nais man niya sanang itanong kung niloloko ba siya ng kaibigan. Ngunit pinili niyang manahimik na lang at huwag ipahalatang diskumpiyado sa kausap. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalaysay si Sandro. Ayon dito, ang engkanto ay madalas tawaging mantiw. Uri ng nilalang na pinaghihinala ang kapre pero hindi. Malayo ang pagkakaiba ng dalawa. Ang mantiw ay tila tao lang ngunit mas malaki sa karaniwan. Hindi itim ang balat at kakulay ng karaniwang tao. Ang madalas na tirahan ng mantiw ay mga bato, yungib at pangpang. Bahag lang ang kasuotan at madalas magpakita sa bukang liwayway at takip silim. Nakasilip ito sa bintana noon habang nakalamay ang mga magulang ni Sandro. Takot ang bata ngunit hindi niya sinabi ang nakikita sa iba. Nang matapos ang libing, nagulat na lamang si Sandro na may nakahaing pagkain sa mesa. Maraming klase, mga prutas at karne ng kambing na hindi luto. Nagtataka noon si Sandro kung sino ang nagbigay. Natanong niya ang mga kaanak na nananatili pa sa bahay dahil sa pagkukumbinsi sa kanya na sumama sa kanila. Gustong-gusto na noong sumama ni Sandro. Ngunit nang malaman niyang inaalagaan siya ng mantiw, nagbago ang pasya ng bata. Takot man ngunit tuwing nagpapakita ito sa kanya, nakangiti ang nilalang at pagmulat sa lamesa ay laging may pagkain na. Hanggang sa nawala ang takot ni Sandro at nilapitan ang nilalang. Akala niya noon, tao lang din dahil sa postura nitong walang pinag-iba maliban na lamang sa bahag ang suot. Hanggang sa nagulat na lamang si Sandro. Dahil pagkukubli lang pala talaga ang pagiging anyon tao ng nilalang. Nang tuluyan siyang makalapit, tila 2 tao ang tangkad ng mantiw. Matipuno ang katawan bagaman yun pa rin ang postura. Nagulat si Sandro nang magsalita ang nilalang sa lokal na dialekto.
para lang kapitbahay na tila matagal nang magkakilala. Sinabi ng mantiw na wag nang malungkot dahil kaakibat na siya ng buhay ng nilalang. Dagdag pa nito, matagal na siyang nagmamasid at naaaliw sa bata. Minsan na siyang nagparamdam ng hindi namamalaya ni Sandro. Isang kondisyon lang ang gusto ng mantiw. Huwag iiwanan ang lugar. Ipagkatiwala o ipagsasabi kung ano ang natunghayan sa iba. Tutulungan siya ng mantiw hindi sa karangyaan, kundi makaahon at magpatuloy sa buhay. Mula noon, napapadalas na ang pagpapakita sa kanya ng mantiw. Tila naging iisa na lamang sila ng nilalang. Kung nasaan siya ay naroon at naririnig niya ang boses nito. Lahat ng kalungkutan at paghihirap ng bata ay nawala, kahit ang pangungulila. Natutubos naman ng mantiw ang karimlang yon. Hindi na siya kinuha ng mga kamag-anak dahil sa tuwing dinadala siya nito kahit saan pang lugar, nakakauwi ng bahay si Sandro. Paulit-ulit itong umuuwi hanggang sa hinayaan na lamang dahil nagagawa naman itong mamuhay ng mag-isa. Nagtanong si Wesley kung makikita niya din ba ang nilalang. Tumugon naman si Sandro na depende yung kay Wesley kung gugustuhin niya. Baka hanggang salita lamang ito. Matakot kung magpapakita sa personalang mantiw. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, pinili ng mga itong pumunta sa bahay ni Sandro. Laking pagtataka noon ni Wesley nang tumayo siya ng walang kahirap-hirap. Nakatukod man ang saklay sa lupa, ngunit ramdam niya sa sariling magaan na ang katawan. Nagagawa din niyang maigalaw ang kaliwang paa. Ang sabi ni Sandro, ilang araw lamang ay tuluyan ang gagaling si Wesley. Natuwa ang bata bagaman hindi kumbensido sa mga sinabi ni Sandro. Ramdam niya sa sarili ang paglakas. Kinabukasan, unti-unti nang nararamdaman ni Wesley ang paggaling. Hindi na matamlay ang mga paa at tila dumadaloy na ang dugo sa ugat. Hindi niya sinabi kay Lola Bing ang ginawa ni Sandro. Ngunit sa pagkakataong yon, nainganyo si Wesley puntahan si Sandro. Maayos na kahit papano ang paglalakad, kaya naisip niya na kaya na kahit walang saklay. Nang makarating si Wesley sa tahanan ni Sandro, wala doon ang kaibigan. Tinignan niya pa ang buong paligid. Ngunit wala talaga si Sandro. Bagaman bukas ang pinto ngunit mahahalatang walang tao sa loob. Yumuko si Wesley hanggang sa ganun na lamang ang pagkagulat nang makita si Sandro na naroon pala sa paanan ng malaking bato. Nasa harap ng bata ang napakalaking taong nakabahag. Hindi nakagalaw si Wesley. Kaganyang naisip na ito ang mantiw na tinutukoy ni Sandro. Meron itong malagong balbas. Mahaba ang buhok at may mga palamuti sa katawan na hindi niya matukoy kung ano. Hanggang sa napansin na bigla na lamang siyang nilingon ni Sandro at kinawayan. Hindi alam ni Wesley ang gagawin. Pinalapit siya ng kaibigan. Sumigaw ang bata at sinabing huwag matakot dahil walang mangyayaring masama kay Wesley. Nilakasan naman ng bata ang loob at marahang pumunta sa lugar na yon. Habang papalapit, napapailing na lamang ang bata dahil sa nakakakilabot talaga ang itsura ng nilalang. Yumuko si Wesley at nang makarating, sinabi ni Sandro na malaya nang makikita ni Wesley ang kaibigang mantiw dahil pinahintulutan na siya nito. Dagdag ni Sandro, ang nakatali sa paa ni Wesley ay walang iba kundi ang buhok ng nilalang. Hindi kumikibo ang mantiw ngunit halatang natutuwa sa kanya. Ilang sandali pa,
Naglaho na lang bigla ang nilalang kasabay ng pag-uwika ni Sandro na, Kaibigang Wesley, magaling ka na. Sabi ko na nga ba gagabayan ka rin ng mantiw eh. Ngayon, dalawa na tayo. Ang pagpapahintulot ng mantiw na magpakita sa'yo, isa sa mga senyales na kumapit na din siya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya nakakatakot eh. Dapat mo siyang pasalamatan. Siya ang nagpagaling sa'yo. Higit sa lahat, anumang sumpa o sakit na dadapo sa'yo, hindi tatalab maliban na lang sa natural na sakit sa katawan. Kinukulam ka, Wesley. Kinukulam ka ng kapitbahay niyo sa lungsod ayon sa mantiw. Hindi niya alam ang dahilan eh. Pero ang sigurado lang siya sa ngayon, nawala na yung kulam. wika ni Sandro. Dagdag ng bata, kung magpapakita sa kanya ang mantiw, isipin na lamang niya na isa itong normal na tao at huwag ipapahalata sa iba. Baka mangyari kay Wesley ang sinapit niya sa mga kapitbahay sa lugar na iniisip na nababaliw na siya. Hindi nakikita ng iba ang nilalang, maliban na lamang sa kanya at ngayon pati na rin kay Wesley. Kinikilabutan man noon si Wesley, pero habang lumalaon, nawala na ito at napalitan ng saya. Lalo na noong malaman niya na magaling na siya sa iniindang sakit. Nagpasalamat si Wesley kay Sandro, maging sa mantiw at iniisip na tama lamang na pumunta siya sa lugar. Tuluyan ng gumaling sa Wesley. Napatunayan niya na nakulam nga siya. Umamin ang mangkukulam sa ginawa ng minsan itong bumisita sa bahay nila sa syudad. Nainggit lang siya at sinabing patawarin na sa nagawang pangkukulam sa kanya. Natuklasan niya na ginagambala ito ng mantiw araw-araw. Hanggang sa nagbinata na si Wesley, pinili niyang tumira sa Katmon. Masaya naman noon si Sandro na palagi silang magkasama. Kahit saan magpunta ay gabay nila ang mantiw. Tila walang problema ang dalawa hanggang sa kalaunan. Nakapagtapos ng pag-aaral si Wesley. Habang si Sandro naman noon, pinag-aral din ng mga magulang ni Wesley. Bagaman hanggang makapagtapos lamang ng sekundarya, sobrang laking tulong na yon para kay Sandro. Hanggang sa nagkaasawa at nagkaroon sila ng sari-sariling pamilya, hindi nawawala ang pagkakaibigan ng dalawa. Ito lang ay dahil kay Sandro at ang kaibigan nito, mantiw. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Bea. Taong 2011. Probinsya ng Iloilo. 18 taong gulang si Bea na maging empleyado sa isang establishmento sa Makati. Bagaman hindi natapos ang kursong kinuha sa kolehiyo, hindi naman ito naging hadlang upang matanggap siya sa mataas na posisyon. Hindi naging madali ang kalakaran dahil halos lahat ng kasama ay nakapagtapos. Ngunit nilakasan niya lamang ang loob dahil sa nobyong laging nakasuporta sa kanya. Nasa pagsasanay pa lamang ay palagi na itong binubuli ng mga kasamahan, lalo na sa pananamit at pag-aayos ng sarili. Gayunpaman, hindi ito tinignan ng dalaga bilang negatibo. Bagkus mas pinagbuti niya ang trabaho. Bea, ano ba yung suot mo? Papasok ka sa orientation na ganyan ang itsura mo? Para kang maglalabas sa sapa sa tali ng buhok mo ah. Ay Diyos ko, itong babae na to, hindi ka na papasok hanggat hindi mo naayos ang sarili mo. Labas! Wika ng babaeng gwardya na tawagin na lang natin sa pangalang Zenny. Ano bang dapat? Pag hindi naman nakatali ang buhok ko, mukha kong bruha sa kapal. Saka malinis naman ako ah.
Grabe naman po kayo. Tugon ni Bea. Bea, sige na. Ayusin mo na yan para matapos na. Hiramin mo yung gamit ko sa locker. Sa hindi bastang tao makakaharap natin, no? Lalo pat nasa unahan ka pa ng hanay natin. Sige na, dalian mo na. Wika ng kaibigang si Sonia. Bumalik si Bea sa banyo at bahagyang tinignan ng sarili sa salamin. Tinanggal ang pangtali at hinayaang lumugay ang malagong buhok. Inayos ang gamit maging ang postura. Sinabi sa sarili na kaya niya. At kahit ano pang sabihin ng mga kasama ay wala itong pakialam. Minuto lamang ang lumipas. Bumalik na ang dalaga sa silid na pagdadausan ng programa. Kahit ayaw siyang papasukin ng gwardya. Wala na itong nagawa pa. Ilang sandali lang ay natapos na ang oryentasyon. Nagulat ang mga kasama na inilipat ang dalaga sa hanay, kung saan babagay sa kanyang kwalifikasyon. Laking pasasalamat niya at hindi siya nahanay sa mga mapanghusgang mga kasama. Mabilis na umusad ang panahon. Naging maayos naman ang trabaho ni Bea sa nasabing gusali. Sa kagustuhan na maging regular sa trabaho. Kahit nahihirapan ay pinilit niyang gawin ang lahat. Trinabaho niya ang lahat ng ito. Kahit patakbuhin ni Bea ang kahabaan ng EDSA, wag lamang mahuli ay ginawa niya. Sa ilang buwang nakalipas, laking pasasalamat ng dalaga dahil nakuha niya ang ninais. Ngunit hindi talaga lahat ay naaayon sa kagustuhan ng tao. Ilang araw bago ibaba ang memo para sa kanya, lumabas ang resulta na nagdadalang tao si Bea. Anong gagawin ko? Bakit ngayon pa, mahal? Kung kailan maayos na. Natatakot ako at nanghihinayang sa lahat ng pinaghirapan ko. Wika ni Bea habang umiiyak sa harapan ng kasintahan. Mahal, ayos lang yan. Pagpapala yan, Bea. Nandito lang naman ako kaya huwag ka mag-alala. Tugon ng kasintahang si Ricky. Paano? Kahit nga dalawa na tayong may trabaho, palagi pa rin tayong kinakapos sa mga gastusin sa bahay. Saka hindi pa tayo handa para dito. Muling wika ng dalaga. Walang nagawa ang nobyo kundi yakapin ito. Alam niyang tama ang sinasabi ng dalaga. Wala din siyang magagawa kundi tanggapin ang nakaatang na obligasyon sa kanya. Makaraan ng ilang linggo, hindi na tinanggap ni Bea ang pagbaba ng memo sa trabaho. Bagkus ay nagsumiti na ng liham ng pagbibitiw. Nanlumo ang lahat ng malaman ang naging pasya ng dalaga. Marami ang nalungkot at nasayangan. Lalo pat alam nila ang naging karanasan ng dalaga. Mula noong nag-uumpisa pa lamang. Naintindihan niya ang patakaran kaya siya na mismo ang nagkusang umalis. Makalipas ang ilang buwan, dito lamang natanggap ni Bea na wala na ang pinaghirapan niyang trabaho. Dahil sa pag-aalala sa pwedeng mangyari sa kanya habang nagbubuntis na malayo sa pamilya. Kaya napagpasyahan ng dalagang umuwi ng Masbate. Kahit mabigat sa kalooban na mahiwalay sa nobyo, inisip na lamang niya na mas makakabuti kung umuwi na muna ng probinsya. Mas makakabuti sa atin, mahal, kung hindi tayo umupa ng bahay. Hindi na sasapat ang kinikita mo para sa ating dalawa. Tapos may anak pa tayo. Pero kung nasa probinsya ako, kahit papano, mababawasan ang inaalala natin. Wika ni Bea. Mabigat sa loob ko na mapalayo sa'yo, mahal. Pero kung buo na yung pasya mo, sino ba naman ako para tumutol? Tsaka mas mabuti sigurong makasama mo muna yung pamilya mo, mahal. Para maalagaan ka na maayos. Hindi katulad ko na palaging wala sa bahay. Tugon ni Ricky. Sana gabayan tayo ng Diyos sa mga pasya natin. Para sa anak natin, mahal.
Muling wika ni Bea. 4:00 ng umaga. Nasa terminal na sila ng Roro Bus. Kahit mahirap ang upuan, tiniis ito ni Bea para makatipid ng pamasahe. Halos 18 oras na biyahe ang ininda niya kasama ang nobyo. Iniisip lamang niya ang kapakanan at makakabuti sa kanya at sa anak. Kinabukasan, magtatanghali na nang makarating sila sa bayan. Dahil mahirap ang daan papasok sa sityo nila, minabuti niyang magpasundo na sa kapatid. Nagulat pa ito na kasama ang nobyo sa pag-uwi. Ilang minuto lang ay nasa bahay na sila. Halata sa lahat na mga kapamilya na hindi sila masayang umuwi si Bea. Maliban sa may kasamang lalaki, medyo malaki na ang tiyan ni Bea na mga sandaling yon. Bea anak, ano bang ginawa mo sa buhay mo? Akala ko ba'y nagtatrabaho ka na maayos sa Maynila? Ni hindi ka man lang nagpaabiso. Ilang buwan na yan? Nako't aatakihin ako sa sama ng loob. Akala ko pa naman iba ka sa mga kapatid mo. Wika ni Nanay Tessa. Tama na yan, Tessa. Wala na tayo magagawa kundi tangkapin sila. Saka pasalamat tayo at may tatay ang anak niya. Kesa naman sa kapatid niya na hanggang ngayon hindi inuwian ng lalaki. Tugon ni Tatay Rodolfo. Aba, bakit naman ako nasali sa usapan? Hayaan niyo na si ate. Nasa tamang edad na din naman yan. Ate, lalaki ba o babae? Tamang-tama may kalaro na si Buloy paglabas niya. Wika ng mas batang kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Bunso. O siya, sige na. Bea, hindi ka man lang naglagay ng pangontra bago ka bumiyahe. Naku anak, delikado pa naman dito sa atin ngayon. Madaming gumagala na mga bagong usbong aswang. Isa pa yan sa pinag-aalala ko kanina. Rodolfo, manguha na kayo ng pampausok at mga goma. Mahirap na. Wika ni Nanay Tessa. Bago tuluyang dumilim ay kumilos na ang lahat. Habang may gumagayak at nagsisiga, abala naman ang iba sa pagluluto para sa pag-uwi ni Bea at sa bagong isisilang na sanggol. Tradisyon na ng pamilya ang pagkatay ng hayop, kasama ng mga pagpapainom ng ama sa mga kasamahan sa pamamalaot. Natapos ang gabi na maayos naman ang lahat. Ilang araw ang lumipas na walang panggagambalang nangyari. Ngunit yun ang naging pagkakamali ng pamilya. Naging kumpiyansa masyado ang lahat. Dumating ang araw ng pagbabalik ni Ricky sa Maynila. Nangako itong babalik 4 na buwan bago manganak ang nobya. Sa unang gabing wala si Ricky, hindi maiwasan ni Bea na malungkot. Sa ilang taong magkasama, ngayon lamang sila magkakahiwalay dahil sa trabaho ni Ricky sa Maynila. Sa pagpapatuloy ng kwento, dahil sa lungkot na nararamdaman, gabi-gabi itong bumabangon para buksan ang bintana. Maghahating gabi, lahat ay mahimbing nang natutulog nang nagising ang ina ng makaramdam na mga kaluskos. Bumangon siya para alamin kung ano yun. Isa-isang binuksan ang kwarto ng mga anak para makita kung saan banda nang gagaling ang ingay. Naabutan ng ina si Beyang nakadungaw habang natutulog sa tapat ng bintana. Bea, hindi maganda yung ginagawa mo anak. Lalo pat gabi na. Napakadelikado. Paano kung makadaan ang... Natigil ang ina sa pagsasalita nang nakita niya ang nilalang na nakadapa katapat mismo ng dinudungawan ng anak. Nanginig ang katawan ni Nanay Tessa sa takot nang makitang nakangisi ito habang nakatingin sa kanila. Napasigaw pa ang ina nang makitang may mga patak ng dugo sa sahig kung saan nakaupo ang anak. Batid niya na may nangyari sa anak habang natutulog. Sa lakas ng pagsigaw ng ina, nagising nito ang lahat ng mga kasama sa tahanan. Diyos ko anak,
Anak Bea! Tulong! Tulong! Wika ni Nanay Tessa. Ano bang nangyayari, Tessa? Bea! Tugon ni Tatay Rodolfo. Doon nila natuklasang hindi pala tulog ang anak. Nawalan ito ng ulirat dahil sa ginawa ng nilalang sa kanya. Halos puno na din ng dugo ang pangunahang parte ng tiyan ni Bea. Kagad itong binuhat ng ama. Sakay ng tricycle na minamaneho ng kapatid. Pinuntahan nila ang sentro na malapit sa sitio. Sobrang layo na kung tatakbuhin nila ang ospital. Minuto lamang ang lumipas. Nagsidatingan na ang mga trainee at volunteer ng sentro para magsagawa ng unang paglunas sa pasyente. Buti na lamang, merong kumadrona na naka-duty ng mga oras na yon. Ngunit sa kasamaang palad, napansin nilang umimpis na ang tiyan ni Bea at wala na itong laman. Halos madurog pa ang matres ng pasyente sa sapilitang pagpapalabas ng anak sa sinapupunan na sanhi ng pagdurugo. Dahil sa nangyari, wala nang nagawa ang kumadrona kundi humingi ng agarang operasyon. Kailangang putulin ang napinsalang bahagi sa bahay bata ng ina bago pa magkaroon ng malawakang pinsala. Halos walang paglagyan ng sakit na nararamdaman ang pamilya ni Bea ng mga oras na yon. Laking pasasalamat ng mga ito dahil magaling ang nakatokang kumadrona at nailigtas si Bea sa bingit ng kamatayan. Masakit man ang nangyari, minabuti na lamang ng pamilya na tanggapin ito. Ilang buwan ang nakalipas at sa awa ng Diyos, naghilom na ang mga sugat ngunit sa kasamaang palad. Hindi na ito magkakaroon pa ng kapasidad na magbuntis. Sa kasalukuyang taon, nakabalik ito sa trabaho. Naging daan ng isang admin sa dating pinapasukan upang makuha muli ang nais. Sobrang pasalamat niya sa mga taong bumubuhay muli ng pangarap. Kahit anuman ang pinagdadaanan, may mabuti pa ring balik at ginagamit niya ito para makalimutan ang dulot ng maling desisyon. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pablo. Taong 1997. Isla Higante. Bata pa lamang nang maulila si Pablo. Dala ng kahirapan. Hindi na naipagamot ang mga magulang na halos magkasabay nagkasakit. Dahil malayo sa sibilisasyon, hindi man lamang nito natukoy kung ano nga ba ang sanhi ng pagkamatay ng mga magulang. Nasa 15 taong gulang pa lamang si Pablo na mga panahong yun. Wala namang naiwang yaman ang mga magulang kundi ang kubo na siyang nagsisilbing tahanan ng binata. Dahil dayo lamang sa lugar, ni wala man lamang kakilalang pamilya, kaya nagpursige na lang itong mabuhay ng mag-isa. Palaging nasa bagsakan ng isda si Pablo, araw-araw namamalaot. Halos lahat ng mga taong naroon ay kilala ang binata. Dahil sa pagiging masayahin nito na tila walang pinagdadaanan sa buhay. Naku anak, ako na ang kukuha ng alimasag mo ha. Huwag mo na dun dalhin sa looban. Halos hingiin na nila ang paninda mo eh. Nandito lang ako palagi. Hanapin mo lang ako. May pwesto ko malapit lang dito. Kung hindi mo ako makita, andyan ang anak ko at sabihin mo lang. Wika ng tindera. Natawagin na lang natin sa pangalang Belinda. Maraming salamat po ha. Hayaan niyo po. Idadaan ko po kagad pag may nakuha po ako. Nahihiya na din po ako na maglatag ng presyo ko sa looban eh. Alam niyo naman po, para pong palaging galit yung mga tao. Saka palaging sumisigaw. Kaya pag dinala ko po doon, kung ano na lang po yung ibigay nila,
Tinatanggap ko na lang po na makauwi na ako. Tugon ni Pablo. Mula ngayon ha, magiging sukoy mo na ako. Saka hindi kita sisigawan. Ang ganda-ganda kaya ng mga huli mo. O siya nga pala, kumain ka na ba? Halika't meron akong gulay at kanin. Eto, sa'yo na ito. Wika ni Manang Belinda. Nako, maraming salamat po Manang Belinda. Tugon ni Pablo. Laking tuwa niya na sa kabila ng lahat, nakatagpo pa rin siya ng mabait na tao. Ngunit sa kabila ng magagandang bagay na ginagawa niya, meron talagang magagalit lalo pat wala man lamang itong matandang kasama na gagabay sa kanya. Dahil nag-iisa sa tahanan, marami itong mga pangontra laban sa mga elemento, maging sa mga aswang. Hindi lingid sa mga nakakakilala sa kanya na anak siya ng manggagamot. Kaya ito napadpad sa lugar dahil may tinataguan silang mga tao na gusto silang patayin. Meron itong napatay na aswang at pinaghahanap sila ng angkan matagal na panahon nang nakalilipas. Pareho ng patay ang mga magulang kaya sa kanya naiwan ang lahat ng mga kagamitan ng mga ito. Matapos makapananghalian, inayos niya ang mga gamit sa pangingista para pagsapit ng gabi, hindi na mahirap sa kanya ang maglatag sa tubig. Minuto lamang ang nakalipas, tanghaling tapat na. May grupo ng mga taong dumaan sa tahanan. Ni hindi niya kilala ang mga ito at nagtataka kung bakit tila iba ang mga itsura ng tao. May isang lumapit sa kanya upang magsabi ng pakay nila sa lugar. Magandang tanghali sa'yo, binata. Maaari bang matanong kung kilala mo ito? Matagal na panahon ang hinahanap ng pamilya ko eh. May nakapagturo sa amin na dito ko daw sila makikita. Wika ng lalaki. Natawagin na lang natin sa pangalang Ignacio. Ay hindi ko po kilala eh. Bakit niyo po sila pinahanap? Saka maliban po sa bahay ko, wala naman pong ibang nakatira na dito eh. Matanong ko lang po, may atraso po ba yung mga yan sa inyo? Tanong ni Pablo. Mga kaibigan ko sila eh. Ako ang dahilan kung bakit sila nagkasakit. Magpapasalamat sana ako sa tulong na ginawa nila. Tugon ni Ignacio. Ganun po ba? Kayo po pala yung dahilan kaya nawalan ako ng mga magulang eh. Matagal na po silang patay. Pasensya na po kung hindi ako nagsabi ng totoo sa inyo kanina. Para lang po sa proteksyon ko. Mali po kayo. Doon po tayo sa loob ng bahay. Wika ni Pablo. Isinama niya ang mga ito sa loob ng tahanan. Nakapagkwentuhan sila sa mga bagay-bagay. Naaalala niya ang iba at naikwento nga ito ng ama sa kanya. Hanggang sa dumapo ang paksa sa mga gamit na naiwan ng mga magulang. Naghayag si Ignacio ng kagustuhang bilhin ang lahat ng ito. Ngunit hindi pumayag ang binata. At sinabing hindi niya kailangan ang kahit anong perang magmumula sa kung sinong tao na may kinalaman sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng mga yumao. Lumipas ang ilang sandali. Hindi nila tuluyang nakumbinsi ang binata. Dismayado nilang nilisan ang lugar at sinabing kung sakaling magbago ang pasya ng binata, puntahan lamang sila sa address na binigay nila. Makalipas ang ilang araw, matapos ang mga tagpong yun, naging tahimik naman ang pamumuhay ni Pablo. Normal na buhay. Matapos mangisda at maibenta ang mga nahuli, uuwi ito sa tahanan. Mag-aayos ng mga pwedeng ayusin at maglinis sa lugar. Buong akala niya ay doon lamang iikot ang buhay. Ngunit isang araw ay nagkaroon siya ng engkwentro sa bagsakan. Ay bata, bakit hindi ka na nagdadala ng mga kuha mo sa amin?
Hindi mo ba kami kilala? Ha? Sa susunod na ibagsak mo kay Belinda ang mga isda mo, sasamain ka sa akin. Narinig mo? Wika ng tindera sa looban na tawagin na lang natin sa pangalang Minda. Tinatakot niyo po ba ako? Wala naman pong ganyanan. Karapatan ko po kung saan ko ibabagsak ang paninda ko. At bakit po kayo magagalit? Wala naman po kong ginagawang masama sa inyo. Tugon ni Pablo. Dapat sasamain ka kung ipagpapatuloy mo yung ginagawa mo. Tandaan mo yan. Banta ni Minda. Bahagyang namula ang mga mata nito sa harapan ni Pablo habang napapaangil ng mahina dahil sa inisasagot niya. Nagtataka ang binata kung bakit ganong katapang ang Ale. Gayong wala naman siyang ginagawang masama. Ilang sandali pa, nadako siya sa pwesto ni Aling Belinda. Nakangiti itong bumati sa kanya. Kahit hindi maganda ang lagay ng kalooban dahil sa nangyari kanina, pinili niyang maayos na makiharap kay Aling Belinda. Hindi na niya maiwasang maitanong kung bakit ganun si Minda. Hanggang sa naikwento sa kanya at pinag-iingat. Dahil sabi-sabi sa lugar, nagaling ito sa pamilya ng mga aswang. Pablo, ayaw kong may mangyaring masama sa'yo ha. Kaya palagi kang mag-ingat. Hindi lang dahil suki kita dito at nakakapagbigay ka ng magandang mga isda, kundi magaan ang loob ko sa'yo anak. Kahit hindi kita kadugo pero napakabait mong bata. Kaya pakiusap ha. Wika ni Aling Belinda. Magaan din naman po yung loob ko sa inyo eh. Kaya nagpapasalamat po ako na kayo po ang kumukuha ng mga isda ko. Nababayaran po ako ng tama at palagi niyo po akong inaalala. Maraming salamat po manang ha. Tugon ni Pablo. Ilang minutong pag-uusap at umuwi na si Pablo sa tahanan. Dahil sa nangyari, kaya hinanda niya ang sarili. Alam niyang may ibang magaganap kaya bago pa lumubog ang araw, sinikap niyang mapalibutan ang kubo ng mga pangontra. Maging ang mga kagamitan ng ama na nakatago sa baul. Nilabas niya at nilinis ang mga ito. Merong habak, itak, at merong punyal na kulay ginto, maging buntot pagi. Kahit hindi sigurado, ngunit malakas ang loob niyang may masamang mangyayari. Padilim na ng mga araw na yon, hindi na pumalaot si Pablo. Bagkus maaga siyang naghapunan at pumanhik sa itaas ng tahanan. Pinatay ang gasera at nakiramdam. Ilang sandali pa, nakatulog na ito. Dahil sa pagod kaya hindi niya napigilan ang antok. Maghahating gabi nang maalimpungatan ang binata. Nang may marinig siyang kaluskos mula sa gilid ng tahanan. Nakarinig din siya ng mahinang pag-angil. Noong una, hindi pa gaano ramdam. Ngunit minuto lamang ang nakalipas. Biglang may bumundol sa dingding dahilan ng pagkabutas nito. Dahil gawa lamang sa kawayan, mabilis itong nasira. Mula sa kinaroroonan, may naaninag siya na napakapangit na nilalang na may mahabang pangil na mukhang baboy ramo. Maliwanag ang sikat ng buwan kaya sobrang hayag sa kanya ang kabuuan nito. Ngunit hindi man lang siya nakadama ng takot. Bagkus galit dahil nasira ang tahanan. Kinuha ni Pablo ang buntot pagi maging ang gintong punyal. Biglang lumundag muli ang nilalang pasugod sa kanya. Hinataw niya ito ng buntot pagi ng paulit-ulit. Para itong demonyo na umaatungal dahil sa sakit sa bawat pagtama. Ilang minuto pa nang nakita niyang nakadapa na ito at tila puro paso ang balat. Dala ng galit sa nilalang. Hindi na ito nagdalawang isip na paslangin ang kaharap. Sinaksak niya ito gamit ang punyal. At
napagtanto na wala ng buhay ang elemento, hindi na niya inisip ang usisain kung sino ito. Bagkus ay dali-dali nang nag-impake ng mga gamit sa takot na babalikan ng angka ng mga aswang. Kahit masama ang loob na lisanin ang tahanan, wala din siyang nagawa kundi isipin ang kaligtasan ng buhay. Dala ang mga kagamitan. Sumakay siya ng bangka at tuluyang nilisan ng isla. Nasa isip niyang hanapin ang lugar ni Ignacio. Alam niyang ito lamang ang makakatulong sa kanya ng mga oras na yun. Umaga na nang marating niya ang kabilang isla. Sa kanyang pagtatanong, hindi naman naging mahirap na hanapin ang bahay nito. Nang marating niya ang lugar, napagtanto ni Pablo na pareho ng mga magulang. Isa din pala itong manggagamot. Kaya nito bibilhin ang mga gamit na magulang. Dahil makakatulong yun sa pagbuksa ng mga nilalang na nanggagambala sa mga tao. Naikwento din niya ang nangyari sa kanya. Kaya para makabayad ng utang na loob sa mga magulang ni Pablo, kinupkop niya ito at hindi kalaunan. Tinuruan din niya ang binata ng mga aral na pwedeng magamit sa kabutihan at mapalago pa ang pamana ng mga magulang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.